I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the President to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual dun sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung tiwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa? Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin. At hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorables po
sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Tama. Yan, si Yusek. The Next, best talaga. follow-up question, Yusek, from Maricel Halili. Sorry, ma'am. What do you mean by that? Was it a deliberate effort from the President not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, ang pinakahuli. Pero kung ano man po ang paano niya itong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa Pangulo po yun. Wala po tayong personal knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin Correct. ng mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit sa Presidente, personally, kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Sa akin po, personally, wala. Tanungin po natin kung meron po kay Congressman Toby. Thank you, Yusek. Clay Pardilla, PTV4. Good morning, Yusek. Balikan ko lang po yung sa election. Days before the election, gaano po kahanda tayo in terms of polling presence and security to ensure the safety of our voters? Thank you po. Uunahin ko po muna ang Department of Education dahil alam natin po na mga guro ang makakasama po para po sa eleksyon sa May 12. Ang sabi po ni Department or DepEd Secretary Sani Angara, handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at agarang tugon sa mga insidente simula linggo, May 11. At may nakalaan pong pondo para sa mga honorarium na sa mga magsisilbi ngayong halalan. At para na rin po sa paghahanda at paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang eleksyon. Meron na rin po, kasado ang partnership ng DepEd sa COMELEC, AFP at PNP para tiyakin ang security, legal at medical na tulong para sa mga guro sa halalan. At makakatuwang din po ang IBP at ang PAW para magbigay po ng libreng legal assistance sa ating mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. At ang sabi po ni Secretary Angara, sa araw ng halalan, kasama ng mga guro at kawani ang buong puwersa ng pamahalaan. Bantay, alalay at proteksyon ang hatid sa ating mga guro ng bayan. So yan po ang mensahe. Sa magandang balita, nadala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang mga lingkod bayan at institusyon na nakatulong para mawala sa Financial Action Task Force Gray List ang Pilipinas. Dahil sa kanilang aksyon para matugunan ang International Cooperation Review Group Action Plan items noong 2024, kinumpirma ng FATF ang ating pag-alis sa Gray List nitong Pebrero 2025. Ang ibig sabihin nito, mas mababa ang remittance fee at mabilis na pagpapadala para sa ating mga OFW. Bukod dito, napadali rin ang international financing para sa mga negosyo. At nagdulot ito ng mas pinalakas na proteksyon laban sa money laundering, terrorist financing at proliferation financing. Patunay ito na tuloy-tuloy ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon para mapakitang katuwang sa kaunlaran, maaasahan, ligtas at responsable ang Pilipinas. Panoorin po natin ito. Kuha ang Pilipinas ng $10 million mula sa Adaptation Fund para sa isang proyekto sa Tawi-Tawi. Ang proyektong Harnessing the Water Energy Food Nexus to address
and adapt to climate change impacts in Tawi-Tawi Wow. ay naglalayong palakasin at ang kakayahan ng mga komunidad laban sa mga epekto ng climate change. Yun, no? Partikular na susuportahan ito ang mga bayan ng Sibutu at Istangkay para masiguro ang ligtas at matatag na akses sa tubig sa harap ng tumitinding mga hamon dala ng climate change. Isang malaking hakbang para sa mas matatag na kinabukasan ng ating mga komunidad sa Tawi-Tawi tungo sa isang bagong Pilipinas. Wow. Galing. Yeah. Ganda. Oh, tingnan nyo yan mga kababayan. PBBM lang ang may malasakit sa mga taga-Tawi-Tawi. Shout out po. Oh, pagbabago talaga, oh. Bagong Pilipinas nga naman. At yan lamang po ang mga good news natin sa araw ngayon. At ngayon po ay handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Yusek, first question is from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Since papalapit na po ang halalan, by Monday na po, asahan na rin po natin na marami na pong magsisilabasan ng mga fake news. Ano na lang po ang maipapayo ng palasyo sa ating mga kababayan na boboto po sa Lunes? Thank you. Hindi lamang po naglalabasan mga fake news ngayong papalapit ang eleksyon. Matagal na pong naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood nang alam nating na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan nang walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya. Hindi po yan isinasara ang pinto. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Next question, Nel Maribojo, UNTV. Hello po. May isa nakaraang pagdinig po ng Senado, may sinabi ang NICA na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation dyan sa West Philippine Sea. May direktiba po ba ang Pangulo ukol po dito? Opo, matapos po nakatanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng Pangulo na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At ngayon po ay ongoing ang investigation. At kapag ka po nagkaroon na po ng pinal na pag-iimbestiga o konklusyon papunta dito, ay patungkol po dito, gagawin po ang agarang pag-uutos. Ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. Yusek, we have a follow-up question on our first question from Tuesday New. Good morning, Yusek. I understand, ma'am, mayroon pong imbitasyon ang gobyerno natin sa mga international election observers. Among them is 104 members of European Union.
para po sa kabatiran ng ating ng publiko, ano po bang pakinabang ang makukuha ng bansa natin sa mga observer na ito at paano po tayo makatitiyak na hindi sila maka-i-impluensya dito sa gaganapin nating eleksyon? Kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong pamumulitika, mas maganda pong makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. One more follow-up question, Yusek, from Ivan Mayrina, GMA7. Kaugnay po ito dun sa tanong ni Nel kanina. Kung sakali nga po may ganung nangyayari, hindi naman ho siguro ito pwede itago dahil nagkakaroon ng quarrying operation sa mga coastal areas, dadalhin ito sa kung saan man nagkakaroon ng reclamation. Hindi ho kaya may pananagutan dapat din ang mga lokal na pamahalaan dito, and what does the palace have to say about this? Kaya nga po ito ay iimbestigahan kung meron pong dapat managot. Ito naman din po ang bilin ng Pangulo. Hindi po pwedeng iwasan ang mga tao. Kung may dapat panagutin, dapat pong managot. So, masinsinan po at malalim na pag-iimbestiga po ang dapat na gawin dito. Next Po question. natin muling linawin. Nung tayo po ay nag-present ng face ng larawan ni First Lady kasama po yung mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines, ang date po noon ay March 11. Nabanggit ko po na March 11, pero kalagitnaan nabanggit ko yung May 11. Pero May 7 pa lang po ngayon. So, yung picture po, yung larawan po, na nandun din po sa Facebook account ni First Lady ay March 11. At yun nga din po ang nabanggit ko dahil parang sa pangalawang banggit ko ng buwan ay ng araw ay nabanggit ko May 11 at na-pick up po ito ni Miss Pia. Opo. So March 11 po yon. Okay. At ito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.